mensahe. At ngayon babasahin ko po sa Ingles, sa New American Standard Bible na version. Sabi po sa verse 10 to 11, "Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble. For in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you." Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po dumako sa panalangin. O aming Diyos na nasa langit, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na binigay nyo sa amin upang magtipon sa araw po na ito, upang dakilain ang inyong pangalan sa inyong makapangyarihang gawain dito po sa Christ Redeemed Church, kung paano nyo po sila iningatan at patuloy na ipine-preserve at ngayon nakapagdiriwang sila ng kanilang 23rd na anniversary. At sa pag-aaral nga namin ang inyong salita sa umagang ito, naway gamitin nyo po ito upang lalo pang mapalakas ang inyong mga tao sa lugar na ito, upang lalo silang maging kagamit-gamit para sa inyong kaharian na tutungo sa inyong kaluwalhatian. Bigyan nyo kami ng karunungan mula sa akin na tagapagturo hanggang sa mga tagapakinig, upang amin pong maunawaan ang inyong salita at nang sa gayon din, lalo kaming makapagbigay ng papuri sa inyo. Samahan niyo po kami sa amin pong pag-aaral sa umagang ito, at ang lahat ng ito ay amin pong inilalapit sa inyo, tanging sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ito pong aklat ng ikalawang Pedro, ang layunin po, ang purpose kung bakit po ito isinulat ni Pedro ay upang bigyan ng babala ang mga mananampalataya na kanyang sinusulatan pagdating po sa kumakalat ng mga false teachers at yung panganib na dinadala ng mga maling pagtuturo nila, na sa kanilang panahon may mga false teachers na nagde-deny pagdating dun sa reliability ng salita ng Diyos, lalong-lalo na pagdating dun sa pangako ng muling pagbalik ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ni Pedro dun sa kanyang sinusulatan, mag-ingat kayong mga mananampalataya, dahil kung maniwala tayo sa mga maling pagtuturo, ito'y tumutungo sa isang buhay ng kasalanan, isang buhay ng sensualidad na ultimately tumutungo sa kapahamakan ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, wag nating maliitin ang maling pagtuturo, because bad theology always leads to bad behavior, and if we continue sa bad behavior, ay ang kinahinatnan niyan ay kapahamakan ng ating kaluluwa. Kaya napaka-importante ng mensahe ni Pedro para sa mga mananampalataya na kanyang sinusulatan, at dito nga para labanan yung maling pagtuturo, hinihikayat ni Pedro ang mga mananampalataya na i-pursue nila yung paglago nila sa kanilang spiritual na kalagayan. Kaya nga ang isa sa mga key theme, kung babasahin natin ng 2 Peter, isa po sa mga key theme dito ay yung paglago ng isang Kristiyano sa pananampalataya. Marahil familiar tayo sa 2 Peter 3:18, kung saan sabi doon, di ba? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan ang isa sa mga tema dito, na kung nais nating labanan ang maling pagtuturo at makaiwas tayo sa kapahamakan ng kaluluwa natin, kailangan lumago tayo sa biyaya at lumago tayo sa kaalaman natin pagdating sa ating Panginoon. At dito nga, kung nasundan natin yung binasa natin sa scripture reading bago ako tumayo dito, binigyang diin ni Apostol Pedro yung aspeto pagdating sa paglago ng mga mananampalataya. Binigyan diin niya muna, una sa lahat, yung enabling na grace ng Diyos pagdating sa paglago ng mananampalataya, na according sa verse 3 to 4, na tanging sa pamamagitan lang ng Diyos sa kanyang soberanong biyaya sa mga mananampalataya na tayong mga Kristiyano ay nakakapamuhay sa isang godly na
paraan na sinasabi doon, ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin, ibinigay niya ng kailangan natin upang makapamuhay tayo ng may kabanalan sa buhay na ito. So kumbaga ba, wala tayong excuse. Hindi natin pwedeng sabihin kung Kristiyano tayo ngayon, hindi ko kasi kaya na ako'y mamuhay ng may kabanalan. Sinasabi ni Pedro dito, kung tayo ay Kristiyano, ipinagkaloob na ng Panginoon ang kanyang biyaya na kailangan natin upang makapamuhay tayo ng may kabanalan. Kaya nga, hindi lang in-emphasize ni Pedro dito yung divine sovereignty ng pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya upang sila'y mabuhay ng may kabanalan. Hindi lang yung divine sovereignty na yun, kundi yung human responsibility din. Yung tungkulin natin bilang mga mananampalataya pagdating sa spiritual na paglago natin. At yan ang binasa natin mula verse 5 hanggang verse 11. Bagamat totoo na ang Diyos ay soberano sa pagdating sa paglago ng mga mananampalataya, responsable po tayo bilang mga mananampalataya. At ang nakita nating emphasis dito, kailangang magsikap. Kailangang magsipag ang mga mananampalataya kung lalagot. Yan po ang focus ng verse 5 to 11. At sa ating pag-aaral, ang focus natin especially is verse 10 to 11. Kaya ang title po ng mensahe natin ay nakuha natin mula sa verse 10, Give Diligence to make your calling and election sure. Yan po ang title natin. At kung meron po akong mensahe na gustong iiwan para sa ating lahat na maging leksyon na babaunin natin, ito ang ating leksyon ngayon. Diligence in cultivating assurance of salvation results in present stability in the Christian life and a future hope. Ang pagsisikap sa pagpapalago ng katiyakan natin ng kaligtasan ay nagbubunga ng katatagan sa buhay Kristiyano natin sa kasalukuyan at nagbibigay din ng pag-asa sa hinaharap. So, dalawang bagay po ang gusto kong tingnan natin sa umagang ito. Maganda yung pagkakahati ng verse 10 to 11. Very natural siya. Makikita natin dyan yung tungkulin at saka yung resulta kapag ginampanan natin yung tungkulin na yon. So, ang unang point natin is yung urgent duty ng mga believers, and then secondly, yung blessed result pagka ginampanan natin yung tungkulin na iyon. So, unahin natin yung unang part, which is yung urgent duty. Nasabi sa ating talata, therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing of you. Una sa lahat, pansinin natin, kanino ba ibinigay yung tungkulin dito? At dito sinasabi, yung duty daw ay ibinigay sa mga kapatiran. Sa mga kapatiran. So, tinawag ni Pedro yung kanyang mga sinusulatan bilang mga kapatid, brethren. Term of endearment po iyan na ginagamit ng mga apostles para ipahayag nila yung kanilang pag-ibig sa mga sinusulatan nila na may pagkilala na sila ngay mga bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At kung napansin nyo nga sa verse 1, tinawag niya yung mga sinusulatan niya bilang mga tao na may kaparehas na pananampalataya. So ibig sabihin nito, yung tungkulin po na natutunghayan natin, hindi po ito binibigay sa lahat. Ito po'y ibinibigay para sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. So kung ikaw ay Kristiyano ngayon, itong tungkulin na ito ay para sa iyo, kapatid. Itong hamon para sa atin ng salita ng Diyos. Ngayon, nakita natin kung kanino binigay yung tungkulin, ano ba yung tungkulin na iyon? At ang sabi sa talata natin, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing of you. Now, pansinin muna natin dito, no, yung konteksto
nung pagbibigay nung tungkulin na ito. Kasi sinabi sa verse 10, di ba? Therefore, dahil dito. So may pinanggagalingan yung dahilan, may pinanggagalingan na dahilan kung bakit ibinibigay yung tungkulin na ito. Now, yung therefore dito, maaari siyang tumukoy dun sa mas malawak na konteksto nito na nagsisimula sa verse 3 to 4 na sinasabi lang sa atin ni Pedro na baka sinasabi niya dito is dahil sa ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin ang kailangan natin upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan, dapat lalo pa na magsikap tayo, na lalo pa tayong magsipag. Or, pwede rin ang sinasabi dito ng therefore is, maring tinutukoy niya yung immediate na konteksto na kung saan, sinabi kasi niya dito na kapag ka nagpabaya daw tayo sa pagpapalago ng mga biyayang Kristiyano, pag nagpabaya daw tayo, ito'y magre-resulta sa fruitlessness and even spiritual blindness. So sinasabi ni Pedro na kung tayo'y magiging kung ganun pala magiging resulta, kung magiging mapagpabaya tayo, kung magiging tamad tayo, mapapahamak tayo, kaya dapat lang na all the more mas lalo pa tayong magsikap bilang Kristiyano. At yun nga ang tungkulin, no? Sinabi dito, to be diligent. Now, ang ibig sabihin po nung salita dito na to be diligent is to make every effort. Magsikap tayo, mag-effort tayo. The idea is to do something, to strive, to make an effort para meron kang ma-accomplish. Buksan yung mga Biblia niyo sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Para lang makita natin kung ano ba sinasabi ni Pedro dito na magsikap tayo. Ginamit yung salita dito sa 2 Timothy 2:15. Sabi diyan, be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. At dito, binibigyan ng diin yung mga manggagawa ng Panginoon that they should strive or that they should make an effort. Mag-effort dapat yung mga lingkod ng Panginoon na kapag sa pag-aaral nila ng salita ng Diyos, kung paano nila ito itinuturo, kailangan mag-effort pagdating sa pag-aaral. Ginamit din ni Pablo yung salita na yan sa 2 Timothy 4:9, kung saan sinabi ni Pablo kay Timoteo, make every effort to come to me soon. So si Pablo sabi niya kay Timoteo, sana naman Timoteo habang nasa preso ako, gawan mo ng paraan. Make every effort na pumunta ka dito. Hindi lang siya dapat mag-antay ng oportunidad na kung kailan siya pwedeng pumunta kay Paul sa preso. Sabi ni Paul, hindi. Make every effort. Gumawa ka ng paraan na ikaw ay pumunta dito. Kailangan ng exertion ng effort. Kaya nga, pag sinabi nating to be diligent, kabaligtaran po yan ng passivity. Ang ibig sabihin po niyan, kabaligtaran niyan, yung mga pa-relax-relax lang na nag-aantay lang ng oportunidad. It entails active involvement. Para lang ito yung mga lalaki na nanliligaw pa sila sa kanilang mga sinusubukang kunin ng puso. Kayo ba mga kalalakihan dito nung naliligaw kayo sa mga asawa nyo, sinasabi nyo ba na, ay, antayin ko na lang na magkaroon ako ng opportunity para may pakita akong pagmamahal ko sa, sa gusto ko? Ganun ba? Hindi. Lahat ng paraan, lahat ng oportunidad, ginagawa natin, kumbaga ba nagsisikap tayo upang maipanalo natin yung puso ng ating iniibig. So, in the same way, pinapakita sa atin na pag sinabing be diligent, ang mga mananampalataya, hindi dapat siya maging passive. Hindi dapat siya nag-iintay lang ng oportunidad. Kailangan nagsisipag siya na, sabi dito, to make a certain yung calling and election sure na tatalakayin natin mamaya. Pero ang point lang, yung diligence dito, ang ibig sabihin, kailangan merong active na pursuit. Hindi pwede dito yung pahayahay-hayahay lang, yung parang patambay-tambay lang tayo. Kailangan aktibo tayo at based dito sa tense na ginamit sa original, yung tinutukoy dito na tungkulin, kailangan urgent. Ibig sabihin, sinasabi ni Pedro, gawin nyo na ngayon. Huwag na kayong mag-intay
Kasi nandiyan dyan ang panganib ng maling pagtuturo, ngayon nyo na gawin ang pagsisipag. Ngayon, ang question natin, ano ba yung dapat na pagsipagan? At sabi dyan, to be diligent to make certain about His calling and choosing of you. Alam nyo, bilang mga Reformed Baptist, yung doktrina ng pagtawag ng Panginoon at ang paghirang sa mga tao niya ay isang napaka malapit, very precious doctrine para sa atin. Yung pagtawag ng Panginoon, ito yung tumutukoy sa mabisang pagtawag niya sa mga makasalanan na tumutungo sa kaligtasan, na ang Panginoon sa kanyang pagkasoberano tumatawag siya ng mga makasalanan internally sa pamamagitan ng universal call of the gospel. So, yung pagtawag dito, hindi po ito yung pagtawag ng ebanghelyo in general. Ang tinutukoy po na pagtawag dito ay yung pagtawag ng Diyos sa makasalanan na tumutungo sa kanyang kaligtasan. At itong pagtawag po na ito, sinasabi natin ito isang mabisang pagtawag dahil may kasama po ito na makapangyarihang pagkilos ng banal na spirito sa puso ng tinatawag, na dahil makapangyarihan ang pagkilos ng banal na spirito, tiyak tutugon ng positibo yung tinatawag ng Diyos sa kaligtasan, tutugon siya ng may pagsisisi at pananampalataya. Magandang halimbawa niyan, si Lydia sa Acts chapter 16 na matagal nang uma-attend ng prayer meeting ng mga Hudyo. Pero sabi doon, nung mangaral si Apostol Pablo, nung buksan lamang ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa pagbubukas ng puso, tsaka lamang naunawaan ni Lydia ang mensahe. Ito po yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa puso ng tao, na yung kanyang tinatawag ay tunay na maliligtas dahil sa makapangyarihang pagkilos ng banal na espiritu. Kaya sinasabi natin, ang pagtawag ng Diyos, ito ay mabisa, hindi siya nagfe-fail, hindi sumasablay sa kanyang layunin. Buksan natin sa Roma 8:30, na sabi sa Roma 8:30, sabi dito, at yung mga itinalagan niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuturing niyang ganap, at ang mga itinuturing niyang ganap ay niluluwalhati din naman niya. Dito makikita natin na kung sino daw ang tinatawag ng Diyos sa kaligtasan, kanyang inaaring ganap at tiyak na luluwalhatiin niya. Pinapakita sa atin dito na kung sinong tinatawag ng Diyos, ultimately maliligtas siya. Siguradong sigurado iyan. Pero pansinin natin na yung pagtawag ng Diyos dito, hindi po siya ginagawa in a vacuum. Hindi arbitrary yung pagtawag ng Diyos, kasi yung pagtawag ng Diyos ay nasa konteksto, ayon sa Roma 8:30, nasa konteksto po ng pagtatalaga ng Diyos, o sa English yung tinatawag nating predestination. In other words, yung pagtawag ng Diyos, it is grounded upon God's election. Na yung pagtawag ng Diyos, ito'y nasa konteksto ng paghirang ng Diyos sa kanyang mga tao. Na yung kanyang mga tinatawag, ito yung mga tao na kanyang hinirang mula pa ng bago pa ilalang ang mundong ito, na yung blessing ng calling, ito'y nagmumula sa election. Kaya nga si John Calvin, ang sabi niya pagdating sa election is that election is the foundation and first cause of all blessings. So, doon nagsisimula sa paghirang ng Diyos. At itong paghirang ng Diyos, sa good pleasure. Nabanggit kanina sa ating meditation. Sa good pleasure ng Diyos, siya'y pumili ng mga tao para sa kanyang sarili upang ipagkaloob niya yung biyaya ng kaligtasan. At itong pagpili na ito, ginawa ito bago daw ang
bago daw likhain ang sanlibutang ito. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 4, before the foundation of the world, doon daw ginawa yung pagpili. At dahil bago pa nga lalangin ng mga tao na humirang na ang Diyos, masasabi natin, itong pagpili na ito ay hindi nakabase pagdating sa ating mga ginagawa or gagawin pa man. Ang paghirang na ito, hindi po based on human merit. Hindi dahil na nakita ng Lord na ito sa dulo to, babait din to, kaya piliin ko na lang. Hindi. Ayon sa salita ng Diyos, ang paghirang ng Diyos ay ayon lamang sa kanyang soberanong kalooban, ayon sa kanyang good pleasure, sa kanyang pagpili, ayon sa Romans 9:11. Kaya nga mga kapatid, dapat patuloy tayong mamangha sa paghirang ng Diyos kasi nothing in us prompted God to choose us. In fact, kung tayo mga kapatid, kung kilala natin ang sarili natin, ang buhay natin, nung tayo yung mga makasalanan pa, I believe mag-agree tayong lahat na hindi tayong lahat karapat dapat piliin ng Diyos Makasalanan tayo sobrang banal yun Pero talagang mamamangha tayo dahil ang Panginoon, siya ay naghirang ng kanyang mga tao. Kaya nga yung paghirang ng Panginoon at saka pagtawag niya sa kanila, ito'y dapat na magdulot ng pagpupuri sa atin, pagpupuri sa ating Diyos na siyang kumilos pagdating sa kaligtasan natin. Now, yung duty natin, sinabi dito is to make certain yung calling and election sure. To make certain dito, ang ibig sabihin po nito is to confirm. Sabi ni John MacArthur sa kanyang commentary na yung salita na ito, bagamat maaring pwedeng ibig sabihin niya is to establish or to be steadfast, yung term na to sa talata na ito, it is used in the sense of a legal validity or confirmation na ang duty is to make certain or to confirm. At ang ating duty, hindi po na i-confirm natin na yung pagtawag at yung paghirang ng Diyos sigurado, hindi po yan i-confirm natin. Kasi ayon sa Romans 11:29, the gifts and the calling of God are irrevocable. Napakalaking pagpapala niya mga kapatid. Ibig sabihin, kung tayo talagang tunay na tinawag at hinirang, sealed and done na yan. Wala nang magbabago dyan. Pero anong dapat na tiyakin natin? We are to make certain whether we have been truly called and chosen by God. Ang kailangan nating i-confirm kung tayo nga ba ay tunay na tinawag at hinirang ng Panginoon. In other words, ang sinasabi dito na dapat daw nating alamin, kung tayo ba'y tunay na ligtas. Alamin na tayo tunay na ligtas. It has to do with our assurance of salvation na si Pedro, nais niya ang mga mananampalataya ay magkaroon ng isang malakas at matibay na kasiguraduhan na sila nga ay ligtas, na sila nga ay mga tunay na mananampalataya, na sila nga ay tunay na may pag-asa ng buhay na walang hanggan. At ang tanong natin, pwede bang malaman yon? Kasi marami nagsasabi ngayon, hindi natin pwedeng malaman kung tayo nga'y ligtas o hindi. Si Pedro nagbigay sa atin na maari nating malaman. Paano? May ebidensya May ebidensya. At ano yung mga ebidensya na iyon ayon sa ating binasa? At makikita natin kung babalikan natin yung 2 Peter mula verse 5 hanggang verse 7, dito nagbigay ng mga Christian graces or virtues si Pedro pagdating sa kung ano bang mga karakter ang dapat na nakikita at lumalago sa mga mananampalataya. At dito, syempre, ang pinakapasimula na senyales na tayo ngay ligtas, meron tayong pananampalataya. May pananampalataya tayo sa Panginoong Yesus na siya lamang ang tagapagligtas, na sa pamamagitan niya ang ating kasalanan ay tunay na patawad, na sa pamamagitan niya sa kanyang perpektong katuwiran na ibinalot sa atin na
Yun lamang ang katuwiran na mayroon tayo na tayo'y nananampalataya na sa pamamagitan lamang ni Kristo, merong buhay na walang hanggan. So, yan ang una, pananampalataya. Pero sabi dito, hindi lang pananampalataya, kasi dinagdag din sa from verse 5 to 7, meron din diyan yung moral excellence or kabutihan. At sabi, dagdagan yung kabutihan ng knowledge. Kaalaman. Ito'y kaalaman, hindi yung kaalaman sa mundo, kundi kaalaman pagdating sa Diyos. Hindi lang kaalaman, kailangan dagdagan din daw ng self-control. Dapat merong pagpipigil sa sarili at meron ding perseverance. May pagtitiis, may pagpupunyagi, at meron ding godliness. Yung pagiging makadiyos, yung pamumuhay sa isang paraan na nakalulugod sa Diyos, at meron din, tandaan natin, isa sa mga tanda ng tunay na mananampalataya, brotherly kindness. Brotherly kindness, yung pag-ibig sa mga kapatiran. At sinabi dito, panghuli, pag-ibig in general. Yung unconditional, yung self-sacrificing love. Ito yung tanda ng pagiging tunay na ligtas. So, mga kapatid, tandaan natin, ito ang mga ebidensya kung tayo nga ay tunay na ligtas, kung tayo nga ay tunay na tinawag, kung tayo ay tunay na hinirang ng Panginoon. Itong mga biyaya na ito ay nasa atin. Kaya nga masasabi natin that yung pag-make sure na tayo ay tunay na tinawag, hindi natin mahihiwalay sa pagpapalago natin ng mga biyayang Kristiyano sa buhay natin. So, ibig sabihin nito mga kapatid, yung pagpapalago natin ng assurance ng salvation, hindi yan maihihiwalay dun sa pagpapalago natin ng mga Christian graces. Yung mga biyaya na nasa buhay natin, na as we cultivate yung mga graces, nakukultivate din yung assurance ng salvation natin. And ito yung nais ni Pedro. Ayaw ni Pedro na yung tayong mga mananampalataya, tayo'y magkaroon ng unstable, yung wala tayong assurance pagdating sa buhay Kristiyano. Ang nais ni Pedro ay magkaroon tayo ng malakas na assurance, at yung assurance na iyon ay nakabase sa tamang ebidensya. At ano yung tamang ebidensya? Mga biyaya sa buhay natin. Hindi lamang yung profession of faith. Kasi ang malungkot sa ating panahon, maraming nagsasabi, ako'y Kristiyano. Maraming nagsasabi, ligtas ako. Tinawag ako ng Panginoon at ako ay hinirang ng Panginoon, sasabihin nila, ngunit hindi mo naman makita ang mga biyayang Kristiyano sa kanilang buhay. Sinasabi ng salita ng Panginoon na kung tayo walang bungang Kristiyano, walang biyaya na nakikita sa buhay natin, malamang ang ating pinapahayag na pananampalataya ay huwad. Dahil ito hindi nagpapakita ng bunga. Kaya nga mga kapatid, sana sa atin dito isang hamon. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Nakikita ba yung biyayang Kristiyano sa ating mga buhay? Hindi ko po sinasabi na perfect tayo. Pero ang tanong, nakikita ba itong mga biyaya na ito sa ating buhay? Or, sabi nga ni Pedro sa verse na sinasabi lang natin mananampalataya tayo, pero yung buhay naman natin taliwas sa ating taliwas dun sa mga biyayang Kristiyano. Sabi kapag kaganyan daw, bulag, spiritually blind. Ibig sabihin, niloloko mo lang sarili mo kung ganyan ang iyong kalagayan. At tayo bilang iglesia, nais natin na ang mga mananampalataya, nais natin na tayong mga mananampalataya ay meron tayong matibay na kasiguraduhan, katiyakan ng ating kaligtasan na nakabase sa lumalagong mga biyaya sa ating mga
buhay. Hindi lang nakabase na sinasabi natin Kristiyano tayo. Sana nakikita sa buhay natin na tayo nga ay lumalago sa mga biyayang ito. And so, those whom God has chosen and those whom God has called will inevitably, ibig sabihin, hindi maiiwasan na makikita yung biyaya sa kanyang buhay. Bakit? Kasi makapangyarihan ng Diyos sa pagkilo sa puso na siyang nagbibigay ng bunga na yon sa isang mananampalataya. Pero wag nating isipin, ay ganun pala na ang Diyos pala ang kumikilo sa puso. Siya nagpapakita siyang nagbibigay ng biyaya. Di ibig sabihin, mag-aantay na lang ako. Ang sinasabi ni Pedro dito, hindi. Kailangan magpursigi tayo. Kailangan na may tungkulin tayo na i-cultivate natin, palaguin natin yung mga Kristiyanong biyaya na yon, at pag ginawa natin yung pinapatunayan natin, tunay nga yung pagtawag at paghirang sa atin ng Diyos. So, mga kapatid, ang punto lang natin dito, ang ating tungkulin, we should strive to make sure that we are saved by the cultivation of Christian graces in our lives. Kaya nga ang hamon para sa atin, tayo ba'y nagko-cultivate ng mga biyayang ito sa atin? Kamusta ang pag-ibig? Kamusta ang pag-ibig natin sa mga kapatiran? Kamusta ang ating self-control pagdating sa mga bagay dito? Maraming binigay ang Panginoon na mabuti, ngunit kung ating abusuhin, wala tayong kontrol, tumutungo sa kasalanan. Kamusta ang pagpupunyagi natin? Tayo ba'y nagpupunyagi o tayo sumusuko na sa buhay Kristiyano na ito? Kamusta ang paglago natin sa kaalaman? Tayo ba andudun pa rin sa pinaka-basic ng pananampalataya? Mga kapatid, isang hamon para sa atin na sana sikapin natin na magpalago tayo sa mga Kristiyanong biyaya na ito, at sa pagpapalago natin ng Kristiyanong biyaya, napapalago ang katiyakan ng kaligtasan natin na tayo nga, masasabi natin, tinawag tayo ng Diyos na tayo'y hinirang ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin sa ikalawang banda, ano ba yung pagpapala kapag ginawa natin ito? Na magsikap nga tayo, na tiyakin natin na tayo'y mga tinawag at hinirang ng Panginoon. Yung pangalawang bahagi ng verse, sa verse 10, sinasabi dito, tsaka sa verse 11, meron dalawang bagay. Ang una is merong present stability sa Christian life, at pangalawa, merong future hope. Na sinasabi lang sa atin, una sa lahat, yung pagpapala kapag tayo'y nagsikap na mag-cultivate ng mga Christian graces, sinasabi na merong present stability sa ating buhay Kristiyano. Kasi sabi dun sa verse 10, di ba, na kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailan paman. Ano ba yung mga tinutukoy ng mga bagay na ito? Yan yung mga bagay dun sa verse 5 hanggang verse 7. Yung mga pag-cultivate ng graces, kung yan ang gagawin nyo, sabi dito, hindi ka matitisod. Now, yung salitang tisod dito, yan po ang opposite ng yung pagtayo na ikaw ay steadfast, yung hindi ka nagagalaw. Katatagan, yan ang ibig sabihin. Merong stumbling sa scripture nang ibig sabihin yung na-offend tayo, kagaya po sa Romans 14:13, pero hindi po yan ang tinutukoy dito. Yung stumbling na tinutukoy dito ay yung stumbling pagdating sa pagkakasala natin, na yung Christian walk pinipicture bilang isang paglalakad ng may katatagan, at yung stumbling naman, ang ini-illustrate niya is yung pagkakasala, na sinasabi lang ni Pedro dito na kung tayo patuloy tayong magko-cultivate ng grace, kung patuloy tayo na magko-cultivate ng assurance ng salvation natin, it is least likely na mahuhulog tayo sa kasalanan na tutungo sa kapahamakan natin. Nako nyo, na kapag tayo, conscious tayo na nag-e-effort talaga tayo na mag-cultivate ng grace, it is hindi tayo basta-basta
na mahuhulog sa kasalanan na tutungo sa ikapapahamak natin. Pero kung ineglect natin ito, mga kapatid, sure formula yan ng backsliding and worse, apostasy. At yan ang binabantayan ni Pedro dito sa mga mananampalataya na ito kasi tinuturo ng mga false teacher, hindi nyo na kailangan mag-cultivate ng grace kung ligtas hinirang na kayo. Okay na yan. Kahit anong parang kayo mamuhay, okay lang. Hindi, sinasabi ni Pedro dito, kapag ka hindi ka mag-cultivate, sigurado mahuhulog ka. At pag ikaw ay nahulog, yung pagkahulog na ito ay maaaring humantong sa kapahamakan ng iyong kaluluwa. Na kapag tayo, halimbawa, nagpabaya tayo sa moral excellence, na ibig sabihin, sa halip na ang pinupursu natin ay isang buhay na matuwid talaga sa harapan ng Panginoon at sinabi natin, hayaan mo na lang, pwede naman tayong kumompromiso, na pwede naman tayo sa trabaho natin, mandaya tayo, o di naman kaya, hindi mag-ingat sa loob ng opisina na magkaroon ng kasalanan ng immorality o adultery, mga kapatid, kapag nagpabaya tayo, maaari tayong mahulog na kung tayo'y magpatuloy, ikapapahamak ng ating mga kaluluwa. At hindi lang yan yung pagdating sa buhay sa labas, pati sa buhay iglesia, pagdating sa pagmamahal sa kapatiran. Kung magpabaya tayo dito, pagdating sa pag-ibig sa mga kapatiran, mag-ingat tayo, mga kapatid, dahil sisirain ito hindi lamang ang buhay natin, kundi ang buhay ng iglesia. So, yung katatagan ng Kristiyano at yung katatagan din ng isang iglesia nakasalalay sa katatagan ng mga mananampalataya kung sila nag-e-exercise nagko-cultivate sila ng kanilang Christian graces. So yan ang punto dito na sinasabi sa atin na kung tayo magiging masipag sa pag-cultivate natin ng mga graces, yung present na lakad natin dito sa lupa ay magiging matatag tayo, stable. Hindi tayo yung, kumbaga ba sabi nga nung iba, sala sa init, sala sa lamig pagdating sa lakad Kristiyano. Pero hindi lang yon. Lastly, sabi dito, hindi lang present stability, pero pag nagko-cultivate ka ng grace, ibig sabihin nagko-cultivate ka rin ng assurance, ang isang blessing niyan, nagko-cultivate ka rin ng hope. Merong future hope na nakikita, merong pag-asa, kumbaga ba. At dito sa 2 Peter sabi sa verse 11, for in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. May iba't ibang interpretation pagdating sa talata na ito, pero I think ang ibig sabihin ni Pedro pagdating dito ay yung pagpasok, yung paraan ng pagpasok ng isang mananampalataya kung siya ay magiging masipag sa pag-cultivate niya ng mga graces, magiging masipag sa kanyang pag-cultivate ng assurance, paano siyang papasok, sa paanong paraan siya papasok sa kaharian ng Diyos. Bagamat mga kapatid, nasa loob na tayo ng kaharian ng Panginoon ngayon, hindi pa fully kasi na-consummate yon. Meron pang full manifestation tayong inaantay pagbalik ng ating Panginoon. So future ito na when we enter yung kingdom, ganito daw ang mangyayari. Ang language na ginamit is that the entrance into the eternal kingdom of our Savior will be abundantly supplied to you. Ang picture po dito is yung parang homecoming ng isang Olympic winner. Kung maalala nyo yung homecoming ni Carlos Yulo nung last year na nanalo siya, paano ba winelcome si Carlos Yulo dito? Tahimik lang ba? Malungkot ang mga tao? Hindi. Nakita natin, pagpasok ni Carlos Yulo dito, sinalubong siya ng isang masigabong pagpupuri o pagsasaya ng mga tao at ibinigay sa kanya yung honor dahil dun sa kanyang pagpupunyagi sa pagkakapanalo niya sa Olympics. And in the same way, mga kapatid, tayong mga mananampalataya, meron din tayong ganong pag-asa sa hinaharap.
kung tayo'y magpupursige, magsisipag tayo na mag-cultivate ng mga graces, ang pagpasok natin sa langit ay hindi magiging tahimik. Na ang ating Panginoon, pag nakita niya tayong mga lingkod niya na dito sa lupa hindi namuhay ng kapabayaan kundi may kasigasigan sa pagpapalago ng mga biyaya, ang ating Panginoon will welcome us sa kanyang kingdom na merong kasiyahan na hindi tayo sasabihan na isa kang masamang lingkod, kundi inaantay natin yung matamis na salita ng ating Panginoong Hesukristo sa huling araw. Matthew 25, "Well done, my good and faithful servant, and enter to the joy of your master." Gusto nyo bang marinig yun, mga kapatid? Mukhang ayaw nyo yata. Sana lahat tayo hangad natin na marinig ito mula sa tinig ng ating Panginoong Yesus. At kung nais nating marinig ito, sinasabi sa atin ni Pedro, magsikap tayo, mga kapatid. Let us cultivate yung Christian graces sa ating mga buhay, at ito ang magiging bunga, ang bunga ng pag-welcome sa atin sa kaharian ng Panginoon. So ang punto lang natin dito sa ikalawang bahagi, ang bunga nung buhay ng pagsisikap na mag-cultivate ng mga graces, present stability, future hope. Ang question para sa inyo, bilang hamon, gusto nyo ba na maging stable ang Christian life nyo habang nabubuhay kayo dito? Mukhang konti lang may gusto. Pero sana, sabi nga ni MacArthur, ang isang Kristiyano, though siguradong pupunta siya sa langit, malungkot daw yung iba sa kanyang daan patungo sa langit, parang yung eroplano na puro turbulence. Nakasakay na ba kayo nung isang flight na talagang mula palang pag-akyat nyo hanggang doon sa pagbaba, umaalog talaga yung na parang hindi naman siguro nagro-rosaryo, no? Pero parang napakapit kasi masyadong matatakutin, walang kasiguraduhan kung darating ba doon o hindi. Ang pangit naman, mga kapatid, kung sabi ni MacArthur, kung darating nga tayo sa langit pero sa ganung paraan tayo darating. Mga kapatid, ang hamon para sa atin, kung nais natin ng present stability as an individual Christian and as a church, sana ipagkaloob yung kasipagan sa pag-cultivate ng mga graces. Gusto rin ba natin ng future hope? Nakalagay dyan na mamuhay tayo sa katapatan natin sa pag-cultivate ng mga graces. So in conclusion sa ating pag-aaral, mga kapatid, nakita natin na yung tungkulin natin mag-cultivate ng assurance. Paano nakukultivate yung assurance? Mag-cultivate tayo ng Christian graces. At nakita natin yung bunga nun, present stability at saka future hope. So sa pangwakas na hamon natin, application natin, una sa lahat, purihin natin ang Diyos pagdating sa kanyang paghirang at pagtawag sa atin. Wala sa atin ang deserving dyan, mga kapatid. Yan ay gawain ng Diyos at kanyang ipinagkaloob sa atin. Mga hindi karapat-dapat na makasalanan. Tinawag tayo'y hinirang niya, pinili niya, at tayo'y tinawag niya patungo sa kaligtasan. Dapat ang papuri tumungo sa Diyos. Kung ikaw ligtas ngayon, wag mong purihin ang sarili mo dahil matalino ka. Hindi. Ligtas ka dahil sa gawain ng Diyos sa kanyang pagkasoberano. Pero sana nga, mga kapatid, sa pangwakas natin, sana makita ang iglesia sa CRC na nagpupursige, na nagkukultivate, nagpapalago ng mga biyaya, hindi lang bilang individual na mga Kristiyano, ngunit bilang isang iglesia. At sana nga makita, hindi lang hanggang 23 years sa biyaya ng Panginoon, magpatuloy hanggang dumating ang ating Panginoon. At para naman sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, ang tanong, sabi ko nga, kung tanongin natin kung mga tao, kung Kristiyano ba sila o hindi, lumabas tayo dito, siguro baka 9 out of 10 sasagot na sila ay Kristiyano. Baka ikaw din, ganun din ang iniisip mo, kaibigan, na ikaw ay Kristiyano, ngunit kung ikaw ay tatanungin pagdating sa iyong buhay,
na kung ang iyong buhay ba ay merong pagpapasakop sa Panginoong Yesus, meron bang pag-ibig sa salita ng Diyos, sa panambahan ng Diyos, at masasabi mo na, Pastor, mukhang wala. Kaibigan, hindi tanda yan ng isang mananampalataya. Hindi yan tanda ng isang ligtas. Ang kailangan mo, kaibigan, kailangan mo lumapit kay Jesus. Kailangan mo ng biyaya ng kaligtasan na sa pamamagitan lamang ni Kristo, lumapit ka sa Kanya dahil ang kapatawaran ng iyong kasalanan, sa Kanya mo lang matatagpuan. At yung perpektong katuwiran na hindi ninuman kaya ay kay Kristo lamang matatagpuan. Kaibigan, sana lumapit ka kay Jesus kasi kung manampalataya ka sa Kanya, ang pangako, ilalapat sa iyo, idadamit sa iyo ang Kanyang katuwiran. At kung naghahanap ka ng buhay na walang hanggan, sabi ng John 3:16, ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang kay Kristo kung tayo'y mananampalataya sa Kanya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Kaibigan, lumapit tayo kay Kristo. Manampalataya tayo sa Kanya bilang tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyong biyaya sa amin sa hapon na sa umagang ito. Nawa po ay isulat nyo sa aming puso ang mga narinig namin at makita po ito sa aming mga buhay na ina-apply namin upang magbigay ito ng kaluwalhatian sa inyo. Muli ko pong pinupuri ang inyong dakilang pangalan sa inyong makapangyarihang pagkilos sa iglesia dito sa Novaliches, sa gitna din ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap, lalo na sa sakit ni Pastor Joey ngayon. Salamat sa pag-sustain nyo sa gawain dito at patuloy kong dalangin ang preservation para sa bawat isa. Sana nga, Panginoon, na walang malaglag, walang mahulog sa kasalanan at mapahamak ang kanilang kaluluwa sa kanilang hanay. At sa halip, sana ang bawat isa ay maging conscious, maging masipag sa pag-cultivate, sa pagpapalago ng mga biyayang Kristiyano sa kanilang mga buhay. At nawa nga po, O Diyos, sa pamamagitan nito, hindi lamang na hindi sila mahulog sa kasalanan, kundi maging kagamit-gamit para po sa inyong kaharian. Lalo pang magamit sila sa pagpapakalat ng inyong salita sa lugar na ito. At nawa nga po kayong malugod din na magdagdag ng mga inililigtas nyo sa iglesyang ito. Muli, kami nakatingin sa inyo kasi kayo ang tumatawag. Kayo ang nagliligtas. Nawa po kayo ang patuloy na magdagdag ng mga inililigtas nyo sa iglesyang ito. Salamat po muli at patuloy rin naming hiling ang inyong mercy para po kay Pastor Joey sa gitna po ng kanyang karamdaman. Sana po ipagkaloob nyo rin ang kagalingan ng kanyang pangangatawan at isustain nyo rin sa gitna nitong mahirap na sitwasyon na sana po ay ipagkaloob nyo rin ang hindi lang yung pisikal na kalakasan, lalong-lalo na spiritual, na sa gitna ng pag-deteriorate ng kanyang katawan, sana patuloy pa rin siya na lumalakas sa inyo at patuloy na nahuhubog sa inyong wangis. Nawa po, ipagkaloob nyo po ang kanyang mga pangangailangan at hiling namin na kung yung loobin, makarecover pa siya at patuloy nyong magamit para sa gawain dito sa CRC at maitaguyod pa ang inyong ebanghelyo dito sa ikapupuri ng inyong pangalan. At ang lahat ng ito ay amin pong nilalapit sa pangalan ni Jesus. Amen.